yung pagbaba ng mga nabibiktima ng phishing, ang laki ng ibinaba. Parang from nung 2022, nung pandemya, parang 8 million, parang ngayon mga 600,000 plus na lang ang naloko. Tama ho ba yung narinig ko? Kayo na yung magkwento. Tama ho, Ma'am Pat. At natutuwa naman ho tayo. At saka ito, I have to credit po at saka kailangan kong magpasalamat sa mga programa katulad nyo na pinapahiram yung mga plataforma nyo at na-allow kami na kausapin yung mga kababayan natin na maging maalam sa kanila, ipaalala sa kanila ano yung mga scams out there, ano yung mga red flags, ano yung mga dapat nilang gawin at dapat yung pinapaalala sila dapat mag-report. It significantly made a difference dito sa kampanya natin against scams. Kaya pag nakikita mo yung mga kababayan natin, alam na nila pag may link na yung mga text nila, hindi na nila kiniplik. So maraming salamat to sa mga kaibigan natin sa media. No? Kasi talaga ang information sa educational campaign natin, I think that's the number one and most effective weapon that we have when it comes to scams. So yun, significantly bumabaho siya and we're aiming na mapababa siya to 5 digits by the end of 2026. So from 600,000 plus, magiging gusto mo na lang mga 90,000 plus. 90, kahit mga 50 na lang, hindi naman tayo masyadong ambisyoso. Ito yung phishing, ito yung mga via links, di ba? Na parang marami kang nakukuha, tapos click the link, gano'n. Pero yung mga, yung mga iba pang mga ways of scamming, yung mga love scam. Oo. Yung mga mag-transfer ka ng mataas pa rin ba yun o bumaba na rin po yung mga nasa scam ng ganon? Generally, bumabaho talaga siya, Ma'am Ricky. Lahat sila, when it comes to sa Pilipinas, kasi titingnan niyo yung scam, all year round, pare-pareho lang naman siya. So pag na-educate yung mga tao, na-educate sila na ano yung what to look out for, ano yung dapat nilang gawin. So, ang nagbabago lang naman, ano yung mas prevalent, ano yung mas uso .